naglasaran, napasili tayo ngayon. Kaya lang, natin natin. Basta po, huwag kakalimutan, huwag lang manood, i-click po yung like at saka subscribe. Ngayon, i-encourage natin sila, i-upload sa YouTube para dumami ang subscriber at lalong dumami po ang nakakakinig sa kanila para lalong lumakas at dumami ang membro ng UDTSO. Palakpakan po natin! And syempre po, huwag niyo po kalilimutan pag nag-like, nag-share, and nag-subscribe ang hashtag 10 million strong. Buksan ng ating Leadership Review. Inaanyayahan din natin for opening prayer si Pastor Jerome Obab, Secretary District 6, NCR Central Region. I just want to sing this song that shout to the Lord. To God we offer this song. My Jesus, my Savior. Bayang magiliw, pulis ng silanganan, alaw ng puso, sarili mo'y buhay, lupang hilig. Magandang umaga po sa kanilang lahat, mga kabansa. Ang bansa po natin sa sarili natin, mga kabansa po tayo, ha? Ay, hindi po tayo isang bayan, kaya hindi tayo magkatabayan. Kaya hindi naman tabayan ng isang Pilipinas sa pusang bansa. Kaya mula ngayon, at tawag po natin sa sarili natin, mga kabansa. Di ba po mas tama yun? Dahil pinaglalaban natin ang demokrasya at soberenya ng ating bansa, na bagay lang po na tayo ay magkakabansa. Bansang Pilipinas. Code of conduct for all UDTS officers. In meetings, the Robert Rules on parliamentary procedures should be strictly observed. This is to maintain smooth conduct of the meeting and to maximize the time allotted to this activity. At all times, all officers should observe proper decorum in addressing a fellow officer or member. All officers, whether your status in life may be, shall observe utmost humility, respect among peers, and members is a must. Friends, the uniform of UDTS should be worn in every official meeting or activity as called for. Maraming salamat, Chairman Efren. Tayo po'y nag-ipon itong araw na to para pag-aralan, muli-mulihan, isama natin ang pag-aaral sa ating sarili at hindi lamang para matutunan ang direksyon ng ating United Defenders for Democracy and Sovereignty na sandigan by institution ng ating UDTS. Sabi nga ni Apo Chairman Efren na meron ngayon pang kasalukuyan, pero I don't like to touch that kasi I am not in a proper position to discuss anything. Pero gusto ko lang po i-remind sa lahat na sana po itong araw na to, itong one-day training, leadership training ay atin i-absorb para lang sa
ganun hindi po tayo maligaw ng landas sa pamumuno ng ating UDDS family. Napakaganda po itong naisip ng leadership na magkaroon tayo ng leadership training ng sa ganon ay mapalawak ang ating membership kasi nangunguna po dito ang protection natin sa sariling bansa from terrorism, from droga, from criminality, from corruption, at number one po, sa protection o defending our constitution and sovereignty. So, ngayon po, ako'y nakatindig dito sa harapan nyo ngayon para to welcome everyone to listen and absorb yung direction ng ating leadership training itong araw na to. Nakikita ko, naintindihan po ba ninyo? Okay. Maraming salamat at Martinez, good speaker. I have a good news for everybody. Kasi lahat kayo leaders. Ang national leaders natin nag-create ng screening and evaluation committee. Pagkatapos ng ito mga leaders, kayo mga leaders, kung may problema kayo, sa kanila, sila ang mag-a-advise sa inyo kung may problema kayo. Pumunta kayo sa mga members ng SEC. Kasi hindi natin masabi, magkakaproblema din kayo. Sila mag-screen. Anyway, medyo magaling ang ating membership committee. I give them a lot of credits for that. Si Sec Jin, isila na niya para malaman nyo. Sila, they work so hard. Si Mayora Maride, si Sec Jin Reyes, si Presidente Baby Pizarro, they work very hard. Tapos yung mga bulsa nila, gumagaan na yata. Pero ang galing naman din na maghanap ng pera. But to make my speech short, ang aim kasi ng UDDS is to make us the model organization, model non-political organization sa buong Pilipinas. Yun nga, don't forget, humility, sabi ni Chairman Fred, humility, mapakumbaba tayo. Mapakumbaba, but we should have integrity. Dapat pinapaniwalaan din tayo. Mahirap gawin yan. Mahirap gawin yun. May mga nagkamali na nag-join sa atin. I don't have to tell you the names. When we were just starting this organization, ang laki ng problema nun. Ako mismo natanggal sa kanya. But we have to go on. Kaya, may mga pinagdaanan na rin tayo. So I congratulate all of you. Masyado yata akong seryoso. Anyway, hindi ako ganun ka seryoso. Thank you very much. Thank you. Ang topic po natin ngayong araw nito is leadership. Sabi ko kay Secretary Egan, sabi ko, Sec Jan, wala na tayong kukunin dito na magsasalita kundi tayo. Wala nang mas magaling sa atin kundi tayo talaga. It's coming from the heart. Di po ba? Kaya lang, ninenervyos ako na pakangagaling ninyo kasi mga leader to eh. First time ko po tumayo at magpa-seminar ng leadership at dito ako kinakabahan. Kanino? Yan o.
Di ba si Bel? Robildos is a good speaker, trainer, alam mo, mga ano to eh, mga magagaling. Na dapat sila. Pero sabi ko, this time, you sit down and listen to me. Di ba ako? Kaya lang, alam nyo, yung nervous, wala yan. We are all leaders in our own way. Di po ba? At ang sinasabi natin, what is leadership? Alam nyo, ang leadership, mga kapatid, it's just a common sense. It is a process to determine direction. Yung leadership na sinasabi natin is a process by which an individual have to determine the direction that he wanted to go on, to influence the group, number 2, and number 3 is to direct the group toward a specific goal or mission. Ang UDDS, mga kapatid, kung hindi nyo naiintindihan ang mission nito, wala kayong alam sabihin. Mamaya, sasabihin niya ng ating secretary. In general, sinasabi ko, we have to determine the direction. Anong gusto natin direction sa buhay natin? Tayo mga leader, anong gusto niyo mangyari sa buhay ninyo? Kayo po ba ang sinusundan, tinitingala, o kayo po ba ay susunod lang? Kung kayo po ay tagasunod lang, sabi, hindi po kayo, ang kategorya nyo, hindi po kayo mga leaders. But you have also to remember that a person, a good leader, should also be a good follower. Hindi naman ako lang yung leader nyo. Meron pang leader na mas mataas sa akin. Nandyan si President, nandyan si Chairman, and above the Chairman, he has his own God to follow. Di po ba? Kaya tayo po, wala po tayong sinasabing ultimate leader. Meron po tayong sinusundan. Unless we become a good follower, we cannot be a good leader. Yan po ang isang dapat natin intindihin. Pangalawa, we have to influence group. Once we are already a good leader, kailangan yung pagiging maganda nating leader na i-influensyahan natin ang grupo natin. Kaya nga sinasabi natin, chairman ka ng isang region. Kailangan yung region na yan, na ikaw na chairman sa region na yan, na i-influence mo yung mga tao mo na sumunod sa ating direksyon. Okay? Now, tayo po ay isang grupo that we have to direct the group towards a specific goal and mission. Kung ano po ang mission ng samahan natin, yan po ay intindihin natin at dalhin natin ang ating sinasakupan para po tayo magkaroon at masundan natin at magawa natin yung goal at mission ng organization. Yan po ang leadership. Di po ba napakahirap po? Kaya ngayon lang po, tignan natin ang sarili natin. Are we a good leader? And in one sense and in one word, ang leadership na salita, it's just merely a common sense on that is what a leader is. It's just a common sense. Ano ka sabihin ng common sense? Pag inisip ko leader ako, kailangan intindihin ko yung kasama ko. Kailangan naalala ko kung anong ibig sabihin nitong tao pakikinggan ko bago ako magdesisyon. Yan po ang leadership. It is merely of what a leader can do. Okay. Another thing is, leadership is a behavior, not a position. Minsan tayong mga tao, ako chairman ako, ako presidente ako, vice president, ako ang chairman, ako ay ang secretary, kaya hanggang dito lang. Mga kapatid, ang leadership is inspiring people in order for them to meet the goal or the mission. Hindi ito, hindi ito dahil sa posisyon mo na ikaw ay leader, ikaw ang presidente, ang chairman, ang vice president, hindi yun eh. It is innate to a behavior of one person na pag tumayo siya, tinitignan niya na yung tao tumitingin sa kanya at yung ugali niya, na ililid niya yung tao. Hindi niya kailangan magsalita, kundi yung tao sumusunod na sa kanya. Because by her action or his action, he is already a good leader. Tayo magiging example tayo ng good leader. Hindi tayo pwede maging good leader kung tayo naman
Habang tayo nandito, alam lang natin magsalita. We don't act what we say. Ang ibig sabihin mo, ang good leader, it is your behavior to work, to do good things, to be an example. Hindi dahil you are trying to keep your position na naibigay sa iyo. Actually nga, tina-challenge ko yung mga iba eh. Kung hindi nyo kayang maging leader, give up that kind of position. Kung hindi nyo kayang maging chairman, give up that chairman, and maybe there is another person better than you to take that position. Because leadership is not the position, but it is the innate behavior of a person to influence the group, to lead the group, and give a direction of the group. Yan po ang leadership. Leadership do not just tell people what to do. Ang mahirap sa atin, ako naman ang chairman. Kung anong sasabihin ko, ay lamang sumunod kayo. Hindi po pwede yun. Alam niyo ngayon sa panahon na to, pag sinasabi natin na ano ka, masaya? Diba? Sasabihin ng ating mga subordinates, ang ating nililideran, sasabihin nila, ano ka, masaya? Nagsasabi ka lang, naman gumagalaw. Diba? Great leaders empower the people to make decisions that support the goal of the mission and vision of an organization. Hindi po tayo pwedeng magsasabi lang. Kailangan tayo mismo na leader ang magsiset ng example. Masabi, we are leaders. We have to lead them. Hindi lang tayo nagsasabi sa mga tao kung ano ang kanilang gagawin. Tayo mismo ang magiging mag-e-example kung ano ang dapat natin gawin. Ang leaders are not necessarily born. People learn the leadership behavior. Minsan nga tayo, lalo na kung mahirap lang ang buhay natin, meron tayong inferiority complex. Hindi tayo kasi ang leadership is not inborn. And although there are some cases where leaders are inborn. Yung mga ibang leader, hindi pa sila pinapanganak, sinasabi na ng tatay, anak, paglabas mo, sabi ng nanay niya, kahawak naman ng tatay mo siya ng buntis, paglabas mo, maging presidente ka ng Pilipinas. Yung mga ganon, there is the power of word, di ba? Minsan, kung ano yung sinasabi, nag-Ilocano na naman, hindi pala Ilocano na. Kung ano po, alam mo kasi mas magaling ako sa Ilocano sa ka-English eh. Sa Tagalog, alam na ako, pero okay na rin ang Tagalog mo, di ba? Sino nagsasabi sa inyo hindi okay ang Tagalog mo? Taas ang kamay. Pauling ko. Wala kayong magawa, akin ang mic na yun. Di ba? Di ba? Kasi, alam niyo po, ang sinasabi ko kanina, yung power of words, sometimes it happens. Not only sometimes. Most of the time, it happens. Naniniwala ko dun. Kung ang outlook mo positive, whatever the result of what you have to do, it will become positive. Ngayon, yung power of word ng tatay, let's say sinabi niya, anak, paglaki mo, dapat maging presidente ka. It is close to reality or to truth na baka nga naman maging presidente yan because there is a power in word. When you believe, it will be done. Di ba? May mga ganun tayo sinasabi eh. So, ang leader, maaaring swerte-swerte lang na siya ay naging born as a leader. But hindi lahat ng pagkakataon na isang leader ay pinanganak na leader dahil pwede rin siya pwede rin niyang matutunan ang pagiging leader. Alam niyo, kung ang kasama mo ay si Secretary, araw-araw kayo nag-uusap, yung drive niya ng leadership ay nandyan, pati ikaw, nahahawa ka rin. So yung drive mo ng leadership ay magdodoble. Masasama, maingat mo ka, ma-inspire ka sa kanyang gustuhan mag-lead, ang gusto niyang gawin. Kaya ikaw, kahit hindi ka leader, may inspire ka. Eh kung ang kasama mo naman na leader, sabi na, hindi na, hintayin na lang natin ito. Ano sasabihin ng Senado? Ano sasabihin ng Congress? Ito na lang tayo magda. O tika, sandali, si Mayor, di pa nagsasabi, isa ka na lang tayo dyan. Alam mo naman, wala tayong pera. Eh, pag sinasabi mo wala kang pera, forever, wala kang pera.
Pero pag sinasabi natin, let's start now, hindi mo wala pa ba dito si buting may bahay? I'll give it to, wala pa, parating pala. Hindi ko makakalimutan ang sinasabi niya. Yung drive niya have inspired us in leading this group. Alam mo yung drive niya? Sinabi niya, from somewhere, sabi niya sa akin alam mo, Vice, UDDS will be 10 million strong. Di ba kayo? Ano isipin niyo kung kayo si Vice President? Ano ka? Why don't we not adapt that? Kaya ngayon, ang UDDS is 10 million strong. Because that behavior, parang yan, because nakaka-enganyo yung ganon isip. At ang sinabi niya, you build and it will come. Yung mga ganyan na salita, sabi niya the Bible, in some passage of the Bible, it says that you build and it will come. Build UDDS 10 million strong, and all the leaders will come, and they will move, they will walk, and they will live hand in hand. Naniniwala ba kayo? Yes! Okay. What are the qualities, traits, and behavior of a good leader? Number one, it inspires and motivates others. Diba? We have to inspire. Alam nyo, kung ang leader nyo, maaga pa lang, hirap ng tawagan. Ang leader ninyo, natutulog pa. Ang leader nyo, nagpapakita. Na-inspire ba kayo sa Diyos? Akong leader mo, kagaya ni Julius Madera, si Kagawas, ang aga-aga pa rin, nakawag na. Sabi niya sa akin, ay, madam, marami ako dito, 300 na senior citizen ang naghihintay sa'yo. Hindi ka ba tatayo? Para puntahan nyo ng leader mo, nandiyan nagtatawag sa'yo maaga pa lang. Kahapon kaibigan, mga kabansa, kahapon pa lang, umaga pa lang, niraratsyada na ako ni Kagawad Gary at saka Vice Chairman Gary ng District 3 ng Quezon City. Hindi wala, umaga pa lang tinatawag na nila ako. Kailangan ko raw tumayo sa mga 300 plus na senior citizen. Sabi niya, senior, baka mamaya mas kasakit yan araw-araw. Emil Bertan ng pag-uusapan. Nasabi may nagtanong, ang sabi niya, ma'am, paano may limit ba ang pag-member? Wala naman. Paano pag 90 at saka 100? Pag 100 ang magbabayad ay si Chairman Efren Reyes. Sabi niya kasi pag umabot na raw ng 100 ang age ng mag-member, siya na raw, sponsor na raw niya. So yan po ay we have to inspire and motivate others. Displays high integrity and honesty. That is very important. Alam niyo po, tayo wala kong perfecto leader. Wala kong perfecto tao. May kanya-kanya tayong bag na pinag-uusapan. Ang sinasabi ko, kailangan meron tayong integridad sa sarili natin. We have to make sure that integrity should be transferred and it should be mirrored to our fellow members. Okay, next. Solve problems and analyzes issues. Alam mo, ito yung problema ko eh. Ayoko na itong sitwasyon na ito. Ayoko na maging vice president kasi lahat ng problema, kahirap ang trabaho ng vice president. Sino dapat ang vice president is only to wait if the president is not there, the vice president takes over. Kaso, ang unang tatawagan nila, pag may problema ang UDDS, sinarinig ng BOA. Ano ang akala ninyo? Lahat ng sasabihin nyo, nasusolve ako? So, makulang yan itong mga ito. Pero alam nyo, that is the trait of a good leader. Do not get angry when people come to you because they look at you as a leader. Yan po ay dapat natin i-appreciate. Pag ang tao pumupunta sa'yo dahil naniniwala sila, you can do everything under the sun. Kaya kahit hindi mo na kaya, pipilitin mo, kakayanin mo yan. Kasi you don't want your people to be disappointed. Yan po ay isa sa pinakamagandang trait ng isang leader. And you have to analyze the issue. Kailangan alam mo kung ano yung pinag-uusapan. Alam mo kung ano yun.
Hindi dapat yung anong sabi? Ano raw? Hindi pwede yun. You should be the first one to know the thing. Para ikaw po ay magiging maganda, magaling na leader. Next, it drives for a result. Alam niyo, result-oriented na person ako. Sinasabi ko nga sana, gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Basta importante, dalhin mo sa akin ang result. Huwag ka lang magnakaw, huwag ka lang pumatay. Kasi may problema si Atty. Jason sa'yo. Diba? Yung mga ganun ba? Na kailangan we have to drive for a result. Kailangan nakikita natin na yung tao natin, pag inutusan natin, kunin mo lahat ng member ng 300 na ano na yan, na senior citizen, and bring to me the result. Diba maganda? Yung leader, kung wala ka doon, huwag ka nang mag-leader. Kasi baka mamaya, yung lugar mo na mayroong butante na 3 million, ang maliliit na member mo lang, 100 plus. Kawawa naman yung mga tao mo. Di po ba? Next, communicate powerfully and prolifically. Alam nyo, yan ay kuminsan, alam nyo, huwag nyo nang intindihin yung diction ko. Huwag nyo intindihin nyo, Ilocano ko, may matigas ang dila ko. Pero okay lang nun. Kailangan what you have in your heart, you can easily convey to your people. Yan po ibig sabihin niya. Next, builds relationship. Alam mo, nangiinis ako sa leader na pag ako'y natuturo sa seminar o leader. Tumarating yung leader at tumuko na lang siya kung saan-saan. Hindi mo na makausap. Kailangan tayong mga leader, pag pumasok tayo sa pintuan na yan, at nandito ang nililideran natin, you have to make sure that you go around and build a relationship with them. It is very important that we have to know these people by name. Kailangan, hi Atty. Jason, hi Debbie, hi Sheila. Yung mga hindi ko pa kilala dito, kailangan may damit kayo para pag nakausap kita kayo, nandyan yung damit at hindi ko kayo makakalimutan na may pangalan kayo na dapat basahin. Kaya dapat, that relationship should be built between the leader and your subordinate. We have to have that kind of relationship. Kasi, kung ang isang organization ay binulag na walang relasyon between the leader at yung pagdating, pag sinabi natin tayo lahat sa isang part, walang susunod sa'yo. Tayo. Bakit tayo bumibili? Bakit pag panahon ng eleksyon, tayo ay bumibili? Dahil, una-una, na hindi natin pwedeng raisin dahil sa kahirapan. Yung kandidato, pag binagaywa yung 500 takbuhan si butante, dahil wala na kayong relationship, pera. Tumakbo yung butante, habulin niya 500. Bakit? Si butante, 10 piso lang ang laman ng kanyang pulis. So, nagiging normal na yung bayaran, yung bilihan. Pero pag ang UDDS leader ay may relasyon sa kanyang subordinate, kahit walang pera, sila pa ang magbabaon ng pagkain, makasama lang sa grupo ng UDDS. Hindi nila. And that's exactly what I want. Relationship between the leader and the subordinate of the UDDS. Yan po ang aking pinagdag. Na sana hindi tayo titingin sa pera, kundi titingin tayo ano ang relasyon mo as a leader sa iyong subordinate. Na pagdating ng araw, pag sinabi mo, lahat tayo, tumayo tayo sa Rizal Park, lahat kayo, may bit-bit pa kayong baon, at pag tumating tayo doon, nag-share tayo ng pagkain na kung ano man ang dinaga nating pagkain sa ating pagtitipon. Yan po ang kailangan. And that emanates from you as a leader. Hindi yan aasahan sa iyong mga subordinate. Once you as a leader will do that kind of gesture, then definitely 1,001% your people will be inspired to do. Next, drives, communicates, and display technical and professional expertise. Alam niyo kasi, leadership is a profession. Hindi na kayo gusto ko mag-leader, wala kayong alam. Gusto mo mag-leader, ano na ba? Ay gusto mo mag-leader, paano
ka ba? You have to have that kind of initiative to learn how to become a good leader. Kaya nga tayo nandito eh. Pinag-aaralan natin, pag nagpatawag ang national ng meeting o seminar or leadership, actually ayaw nga tawagin ni Secgen na seminar itong ginagawa natin because we are all leaders in our own field. Kung tayo mga leaders natin, nire-reveal natin kung yan ba ang gagawin natin, ito bang sinasabi kong ito, i-applicable sa atin. It's reviewing our own self as a leader. So next. Okay, ito. Ang ideal leader daw is flexible. Alam mo, ang leader, may mga leaders kasi tayo na may konting problema kasi shape na. Kaya nagbe-breakdown na, di ba? Ang hindi, minsan, pupunta dito, matraffic, inis ka na, nagbe-breakdown na. Pagdating mo na doon dito, pagdating mo dito, wala ka na sa issue. Ang leader should be flexible all the time. You know how to adjust yourself to any situation. Let's say, nagwawala ka ngayon, mamaya pagdating mo doon, kung saan ka, nakangiti ka. Flexible dapat tayo. We can always and easily adapt to any kind of situation, circumstances, or anything under the sun. Kasi mahirap na pag nasa labas ka, nakapag-away ka dyan, pagdating mo dito, hanggang dito nagkikipag-away ka pa rin, wala ka nang kaaway dito. Imbes na maganda yung atmosphere, lahat naman dito, i-influence mo na dahil sa inis mo sa buhay. Hindi po ganon. You have to know and learn how to be flexible in life. And next, a leader should be proactive. She should be proactive. Yung sinasabi mo, dapat marunong kumakot. You have to create or control a situation that causing something. Something like for example, yung sinasabi ko may away dyan, pagdating mo dito, mag-create ka ng situation na lahat ng tao magiging proactive. And we are responding to each other. Next. A good leader should be analytical. Alam mo, dapat maging systematic tayo. Alam mo yan? A person who is analytical person should have to gather information first before he will display any action. Like for example, bago ko magdidesisyon, kailangan mag-gather ko lahat yung information. But there are some actions that we have to do right away. Kailangan maging flexible ka rin. Pag sabihin mo flexible, kailangan gawin mo na ngayon, it might create more problem in the future. Ang dapat pa sa isang nating friends, it should be a leader is a strategy. Culturally competent. Alam nyo, ito, minsan kasi, pag Ilocano ka, gusto mo Ilocano lang kasama mo. Kung Muslim ka, gusto mo Muslim lang. We should not be like that. Being a good leader, alam mo, hindi ko makalimutan yung sinasabi na when you are in Rome, do what the Romans do. When you are in you can be it, but not out to it. Alam nyo yung mga ganyan bagay. Minsan kasi, may mga leader na pag nasa Muslim community na siya, hindi na niya alam kung ano gagawin niya, naging na siya. Ayaw na niya i-adapt ng culture. Being a good leader, you should adapt a culture of any other person. Kahit pa ikaw ay Muslim ka, pag nandun ka, hindi mo kailangan mag-asawa ng 10, 5. Pag Muslim, hindi mo kailangan i-adapt yung culture nila. But, pag nasa Muslim group ka, huwag ka naman kakain ng baboy. Mga bastos kasi na pagkasauli, bakit ba? Kakain ako. Mga ganun ba? Pag nandun sa mga Muslim group, huwag ka naman kakain ng baboy. Kung may mga Muslim tayo kasama, huwag tayo magsiserve ng baboy. So, let's respect each and everyone. We have to adapt the culture of everybody or anybody within the community. Yan po ay isang magandang trait ng isang leader. So, next, we have the types of leader. Yan. Tignan nyo kung saan kayo dyan. Meron, number 1 is dominant. Ang leader na
dominant, sabi nila, is a natural leaders. They are born to be leaders. They want to dominate the world. Ganyan po yan. Yan po usually yung mga great leaders natin are dominant leaders. Isa po sa isang type na leader is dominante. Siya po is a natural leader. Yung mga born leader po dominante, pagka panganak pa rin, umiyak na siya. Tapos pag nawala na niya na, habang tumatagal, iyak na iyak, gusto niya i-dominate yung mother at saka kapatid niya. Gusto niya, sa pag-iyak niya, she's ruling the whole household. These leaders are assertive. They direct and result-oriented. Yan po ang mga dominant leader. They constantly push boundaries. They have to push boundaries. And like to get things done quickly and worry about the consequences later. This style can come off as intimidating, especially if they are women. Alam nyo, ako, dominante ako leader. Natutuwa lang. Bakit? Number one, I'm a natural leader. I was born leader. Number two, that I am very assertive, I am bold, direct, and result-oriented. Gusto ko nakikita ko kaagad yung result in a short period of time. Number three, I want to do things quickly. Paalam na. I know circumstances later on. And it is, since I am a woman, I am very self-intimidating. Kung minsan na-intimidate ko yung mga lalaki. Pero, maganda rin yan. Because we can easily get over of anything that we do. Kung gusto natin, sabi nga, women are good leaders. Kasi pag lumapit na sila sa lalaki, wala na lalong kung maganda. Wala na magawa yung lalaki. Oo na lang na oo. Minsan na, remember that in some cases, yung mga lalaki, pag lumapit yung leader na babae, pumipirma na lang ng kontrata, hindi nila binabasa, dahil dominante ang leader na yan. Diba? And it plays good for our organization. Kaya nakikita ko dito maraming dominante. This is a women-dominated organization. Agree with me? Yeah! Kaya! Presidente mo, babae. Vice President mo, babae. O, diba? Wala na kayong magawa dyan. Gender sensitivity. Ano? Gender sensitivity. Yes! Next is influential. Okay. Pag influential ka raw, you are active and dynamic. Oh, they are always in good mood and always look at the bright side. They are excellent collaborators. Oh, and they don't always follow through an ideas. Just give them an executive summary. They do what they want to do. Alam nyo, minsan, hindi lang tayo dominante, influential pa tayo. Bigyan mo kami ng papel, kami mga babae. Isang idea, bahala na kami yan. Yan ang ginagawa ni Secretary General. Ang ginagawa niya, Vice, yan na, topic mo. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, diba? So sometimes, it's very good in an organization where there are dominant leaders at the same time very influential leaders. Diba? Lalo na tayo mga babae, very influential tayo. O ba? Pag pumunta ka na doon, may gusto ka, lalo na kung magandang legs mo, dahil itadura ay nakashortan. O, diba? Talagang na-influensya talaga yung kausap niya. Diba? Wala pa si Tita Dora, sabi niya, pupunta raw. Another type of leader is supportive. Leaders who fall into this category are agreeable, receptive, and accommodating. Alam niyo, dito yung, sige, okay. Sinabihan mo lang siya, uy, mag-ano man, okay. Lahat okay. Sinusupport na lang. Hindi na siya nag-iisip, sinusupport na lang. So those are some kind of leaders na nagsusupport na lang. Sometimes, hindi na sila nagbibigay ng solution, sumusunod na, sinusupport. Let's say there's another, concrete example is like this. It will be illustrated this way. Ito isang leader, siya yung aggressive, ito naman supportive na lang. Sige, hindi na iniisip, sige lang, sige, okay, magkano kailangan? Okay, bigay ko na lang. So supportive. Siya na yung taga-finance. Kasi hindi na siya nag-iisip. Another type of a leader is conscientious. Alam mo, ito yung mga leaders na logical,
Sila yung very careful. Tapos, mga studious leader to eh. Pag may present ka sa kanila, sasabihin niya, "Dali ha, I will study first." Very studious. Marami po tayong mga leaders sa Senado na tinatawag ko, ay napaka-studious pala ang leader na to. Kasi pag meron ka pinakita sa kanila, ang sasabihin sa'yo, sige, I will study it first. So usually, yan po ang trait ng mga leaders na ganyan. Hindi sila nagdidesisyon agad. Sometimes it's good. But most of the time, it's not good. Alam niyo kung bakit? Panis na. Wala pa. Usually, binigay mo kayo ng idea, hindi yan desisyonan. It will take him about or her about 2 weeks. Eh, wala nang dapat desisyonan after 2 weeks. Aanhin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Those are the kind of leaders. It's good, but it's not good all the time. Now, next, the challenges. Alam niyo, napakahirap ang pagiging leader natin. May mga challenges. Lalo na kung ang resources natin is very limited. Yung funding natin, wala tayong pera, but we are very good leaders. Or wala tayong oras kasi may mga trabaho tayo. Number 2, the lack of management support in terms of priority and mindset. Kung minsan, yung leader mo, pupunta ka sa national leadership, eh wala naman silang may tulong, walang support. Kaya kung minsan, yun yung ating, what do you mean by challenges? Yun yung mga hindrance natin to become a good leader. Yung lack of commitment in an organization or culture. Sometimes tayo, gusto mo yan kasi tatakbo akong konsihal. Gusto mo yan kasi tatakbo akong mayor sa susunod. So yung commitment mo is only limited to a certain portion. Hindi mo maibibigay yung 100 commitment mo kasi natatakot ka. Pag ibinigay mo kayong ideas yung commitment mo, sa kabilang party hindi ka naruboto kasi naka-yes ka na. So your commitment is limited to a certain portion. Hindi mo maibibigay yung, ito yung mga balakid natin to become a good lawyer. These are some of our hindrances na bakit tayo hindi tayo pwedeng maging good leaders. Because may mga personal interest tayo. Kapag dating na doon sa execution sa ground, hindi natin maibigay 100% kasi meron tayong mga kinatatakot. Di po ba? Naninimbang tayo all the time. Anong mas mabuti dito? Anong mas mabuti doon? Eh baka kung itong sasamahan ko, ito ng kabila, hindi na ako ibuto. Kung hindi naman ako sasama sa UDS, baka itong UDS, pinakamin sila, 10 million story na sila, eh wala naman ako makukuha doon. May mga ganun tayo. Sa another is the lack of strategy and plan. Minsan kasi sumusugod tayo, hindi tayo nagpaplano. That is one thing that I have in my life. When I go to this kind of organization, when I decided to join this organization, inisip ko, kasi kami nag-umpisa mga roka kami sila. Si Sir. Noong ang leadership pa sa national, shaking all the time, marami na kami mga kinanggap, may pinalitan, may gano'n. It's shaking all the time, and we need stability. Kailangan na-stable natin itong UDS before we will go to the ground. Hindi tayo pwede punta ng ground na wala naman kayo plano. What is our strategy? Paano lalaki yung ating membership? Hindi naman pwedeng sasabihin ko, pupunta ako dyan. Meron nga akong nakausap sa akin, ma'am, paano tayo lalaki? Sasabihin ko, sasama tayo sa red book. At kung manalo tayo sa red book, ikaw na magiging governor dyan, ikaw magiging mayor, ipapangako ko para sila isamahan tayo. So there are some kinds of strategies. May something ang UDS. There must be something sa UDS na plan and action, strategic plan na dapat para yung members ay magme-membro sila at matulungan natin yung mga chairman natin leaders natin sa ground. And what's that? One example which I will discuss with you later is the welfare fund program. Whether we like it or not, the welfare fund program is one of the most attractive plan strategy of UDS in order for you to get and to enjoy the public to join UDS. So a leader should have itong lack of strategy and plan. Eh mga balakid yan. Para kaya hindi tayo magiging good leaders. And
lack of administrative and learning systems. Alam niyo kung minsan kasi ito, hindi tayo marunong dito. But I know, having this kind, once in a while, we have this kind of review or training, at least we can learn all these new challenges, we can overcome all these challenges that we have written here. Now, next, another topic is how to measure the return of investment of the leadership development. Alam niyo, remember, sinasabi ko parati, remember that all roads lead to the return of investment. Wala pong sumasama sa isang organisasyon nang hindi na tinitignan ano ang return of investment. Anong balik dito sa akin? Anong balik yung panahon kong inukong ko dito? Ano ang may babalik sa akin? Anong pakinabang ko dito? Yun yung return of investment. Iniisip natin yan. Posible napaka-hipokrito nyo. Pag sinabi nyo sa akin, ay ma'am, sasama ako dyan. Wala akong iniisip. Basta ako, hindi ka leader. But the leader should have that in mind. Ang leader na hindi niya nilalagay sa utak niya, yung return of investment ay hindi siya leader. Maniwala kayo sa akin. Member na siya, hindi siya leader. Ano? Ngayon, kung hindi kayo nilagay, wala kang makakaroon, pabayaan mo yan. Wala yan. Kaya kailangan, each one of us should put into our mind that there must be a return of our investment. Kung wala kayo yan, member lang. Because of the return of investment, the return of investment, yung return ng hirap mo dito, that will motivate you to work more, and more. Ito ba? O, kailangan isipin natin. What is the technical aspect? How would you measure the technical aspect? Alam niyo, maganda dyan sa technical aspect na yan. Di ba napakaganda pa? Yung return of investment mo, nakita mo lahat ng mga taong nilo mo are duplicating what you are doing. Makita natin na itong bansang ito pagdating ng araw, napakaganda. There will be change, and it starts from us. It starts from UDDS, and it will be passed on to our next generation. Hindi ba maganda yan? So yung technical aspect of the return on investment is to see our people, to see this country that will be great again. Because whether you like it or not, this country is been ruined by a lot of things. Hindi ko yan, hindi ako yun eh. Kaya hanggang doon lang ako. Now, there is another way to measure the return of investment, the financial aspect. Ayaw kong nakikita na ang isang leader natin ay walang pamasa. It hurts me when I see it or any of you ay walang pangkain. Alam niyo, ang leader kasi, hindi magiging magandang leader yan kung wala naman dumarating na pera sa kanya. Paano mo sasabihin, pupunta ako dyan, yung pagkain ng pamilya ko yung wala? Diba? So, the financial aspect of this, I will discuss it after lunch. Ha? Discuss ka na sa mga kasi magagalit na si Sekyen, dami-dami ko na sinasabi dito, siya na susunod. Yung ating leadership diversity. Alam niyo kasi there are so many millennials right now are from foreign countries. Numarating sito, mga millennials. Hindi lang magta-divert tayo, hindi lang tayo matatanda. Kailangan i-absorb natin ang isipan ng mga millennials. We have to study it, absorb it. Baka maganda yung mga millennials natin, mas maganda pa sa leaders kaysa sa atin na matatanda na. At i-absorb din natin yung LGBTQ. Biracial, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex community. Kailangan i-accept natin yan. Meron kasi sa atin yan, kaya naman yun. Gano'n yan, hindi ba lang? We have to accept those people and maybe baka mas magaling pa sila. Kaya those are our kailangan i-accept natin. Another is yung mixed individual characteristic. Alam mo, meron tayo kasing mga kasamahan lang.
Kala natin hindi sila, yung mga loners, pero naman, ano ba yun? Extrovert, introvert, kailangan natin i-accept anything, any kind of leaders, any members. Kailangan i-accept natin sila nang sa ganon ay mabigyan natin ng pagkakataon that they could be good leaders too. Ang nagiging problema natin sa diversity next, yung leadership diversity is the word bias. Minsan, ang tingin natin, hindi tama, bias kami. Kasi ayaw ko ng ayaw ko ng bakla. Alam yung mga bakla na ingay. Alam mo, yung bakla niya, nakakasira sa aming mga malalaki. Kung tomboy naman, ayaw ko ng tomboy, mas nakakalalaki pa sila kaysa sa aming mga lalaki. Meron tayong mga ganun attitude. Yung pagiging bias natin, dapat tanggalin natin yun. That will not help us and will not help the community and will not help the organization to prosper. So mga kapatid, gusto kong wakasan ang aking pagsasalita kasi wala na rin akong boses. Gusto kong i-quote yung sinabi ni Ronald Reagan. Next. Ang sabi ni Ronald Reagan, the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest thing. He is the one that gets the people to do the greatest thing. Tayong mga leader, parati kong sinasabi na ako po ay mayor. We should know how to delegate works. Hindi tayo good leaders if we do not know how to delegate our works to other people. We have to train our people to become good leaders. Para naman sila may duplicate natin. By duplicating that, ang ating yung tinatawag nilang coaching, mentoring, yan. Yan ang mga dapat natin gawin. Next time, ganun topic ko, coaching, mentoring. Alam niyo, so, ikaw magiging great ka lang if you could mirror yourself to other people. Pag nami-mirror mo yung sarili mo sa mga kasamahan mo, nakikita mo sila na yan ay ginagawa nila yung ginagawa mo. That is your greatest achievement as a good leader. Magandang ulit, and thank you for listening. Maraming salamat. Hashtag 10 million strong. UDS! Hashtag 10 million strong. UDS! Okay, palakpakan natin. Okay. Power of analysis. Napaka-basic yan, napaka-simple lang yan. Dito kasi sa UDS, titingnan natin, narinig ko kanina sa Vice sinasabi na, tingnan mo kung kaya mong mamuno o hindi. Baka mamaya, tumatanggap ka lang ng assignment, tumatanggap ka ng position, gusto mo magkaroon ng position na ganyan, pero hindi ka naman capable. Power of analysis. I-analyze mo yung sarili mo. I-analyze natin yung sarili natin. Kasi tayo may kanyang-kanyang kakayahan. Maaring magaling ka sa ibang parte, pero hindi ka naman magaling dito sa ibang parte. So tayo dito sa UDS, i-analyze natin ang saan ba tayo. No? Ano ba yung, saan ka ba pwede makapag-contribute sa UDS na ito base doon sa iyong kakayahan, yung capability mo. At through UDS yan, na naniniwala dito sa prinsipyo ng UDS at talagang gusto mong sumali dito. Kasi nga, hindi naman natin kakalimutan na ang UDS ay isang volunteer organization. Tama ba mga kasama? Tama. Wala na ba bang nagpilit sa inyo na sumama dito? Tama ba? Opo. Oo. Kung wala nagpilit sa iyo, volunteer kang sumama. Ngayon, kung volunteer kang sumama, dapat buksan mo ang sarili mo. Tama? Hindi ka pumunta dito para i-impose mo ang sarili mo. Hindi kaya ka pumunta dito sapat gusto mong sumama sa isang malaking organisasyon at gusto mong makipag-participate at gawin kung ano yung gusto ng organisasyon niya para naman sa ikabubuti ng ating bansa. Okay? Bakit pag walang analysis, ano mangyayari? Tingnan nyo dito. Sinasabi ditong ginawa natin ito, without employing analysis, pag hindi mo daw ginamitan ng analysis, bago ka magsalita, ay bago mo buksan yung bunganga mo,
bago ka gumawa, no? Pag hindi mo ginamay-metan ng analysis, it will be done on impulse. Bigla. Bigla. Ano mangyayari? Magiging impulsive ka rin. Impulsive decision. Mabigla ka decision. Ngayon, ano ang resulta ng mga impulsive decision? Ano? Ready? Negative disaster. Problema. Kapag ang national leadership impulsive yan sa paggawa ng decision, it will bring disaster. Kasi lahat ng gagawin natin, ito tatandaan nyo kay mga nasa regions na cities. Lahat ng gagawin natin ngayon ay magkakaroon ng implikasyon yan sa madarating na parang. Because the reason why we have used the power of analysis in every action na ating gagawin. Ano ang magiging implication dito pagdating ng parang? Sa organization mismo, ano magiging? So, we have to use that. Huwag tayo masyado magiging impulsive. Kaya ito, knowing yourself. Self-analysis. Ang problema kasi natin sa mga leaders, there are people who doesn't want to listen. Sinasabi ni Vice kanina, pag ikaw yung leader, marunong ka makinig. Ang problema natin, yung people, yung attitude kasi dito ay all-knowing. All-knowing. Ano mangyayari sa iyo kung ang tingin mo sa sarili mo, alam mo na? Ano mangyayari sa iyo as a leader? Because you will not listen dahil doon sa attitude of all-knowing. Wala namang tao na alam niya lahat. Problema na lang sa attitude yan. Alam mo yan? Kaya ayaw makinig. Alam mo sometimes, tayo mga leader, ayaw natin pakinggan yung sa musmusin na membro na, busbusin na membro na. Kasi ang pinag-iwanan natin, si Professor Bell. Kasi si Professor Bell, UP yan. Doctorate, PhD. So, kailangan si Dr. Bell lang papakinggan ko kasi UP, PhD. Hindi, bakit po papakinggan yung isang membro ko na wala naman talagang pinag-aralan? Tama bang attitude ng isang leader yan? We agree. Diba na hindi yung tamang attitude? But sometimes we do that. Ginagawa natin yan. Ayaw natin pakinggan kasi all-knowing tayo. Alam mo. Eh, mas marami akong pinag-aralan sa iyo. Diba? Mas marami akong narating sa iyo. Sabi nga natin, dinaanan ko na yan. Dumaan na ako dyan. Alam ko na yan. Yan ang problema na attitude ng leader. So we have to use analysis. Personal analysis. Okay. Tayo kasi, I do not know how you handle your meetings, ha? Ito kayo review natin, how you handle your meeting. O, kayo mga chairman, makinig kayo. Kayo mga chairman, importante makinig kayo. Ha? Let me your ear. Sino sa inyo ang hindi pa nakakarinig ng Robert Rules of Parliamentary Procedure? Ano ba ang Robert Rules of Parliamentary Procedure? Sino ba si Robert? Si Robert, ayan, correct mo ako, Professor, ha, pagkamali ako, ha? Robert Dinero. Si Robert, hindi Mr. Robert. Si Mr. Robert ay isang sundalong Amerikano. Okay? So, ano ba yung sinasabi mo? Pumunta ka lang dun sa Great Eastern Hotel, paglabas mo, may Robert Rules of Parliamentary Procedure para sinasabi. So, sino ba si Robert? Siya isang sundalong Amerikano. Pag nagmi-meeting sila, ang gulo. Walang kaayusan yung meeting. Natapos niya yung meeting, para mag-meeting ulit doon sa kulong, i-meeting ulit. Katulad nila, nagmi-meeting silang tatlo. Paglabas nila ba may tanong ko yung Robert Rules, hindi na naintindihan yun kasi nagmi-meeting din sila, di ba? Okay. Yan ang ating iwasan dito. Pag may meeting tayo, lahat dapat nakikinig. Di ba? Kanina pa niya ang salita ni Vice, alam niyo, yung very important yung kanina na yun, yung welfare fund. Kung kayo hindi nakikinig, dahil kayo yung mga leaders, at pag kayo tinanong, baka mali ang sinasabi ninyo. Pag mali ang sinasabi ninyo,
ipagsasabihan ninyo, kayo chairman. Nakinig sa inyo, siya sabihin din niya doon sa munisipyo. Sasabihin na sa barangay. Mali ang kanyang narinig dahil mali, hindi ka nakikinig. Tama? Okay, sino si Robert? Yan sinabi ko, isa siyang sundalong Amerikano. Ngayon, pag nagmi-meeting, nagpapatawag yung commander niya, natatapos yung pulong, wala silang naiintindihan dahil lahat ay nagsasalita, lahat ay magulo. No? So, anong ginawa niya? Gumawa siya ng procedure. No? Para maintindihan nyo ano yung sinasabing Robert Monson Parliamentary Procedure. Sino ba? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng steps kung paano ang daloy dapat ng meeting. No? So, anong ginawa niya? Gumawa siya ng mga hakbang. Ito, number 1. Anong gagawin? Number 1, makinig kayo sa akin, ha? Kasi alam ko, marami sa akin gumagawa dito. Maaaring alam, pero hindi ginagawa. Ngayon, pag may meeting, anong kailangan? Dapat merong notice of meeting. Hindi yung basta na lang, oy, magpulong tayo! Magpulong tayo! May barrio crier, katulad ng kabataan pa namin ito ni Professor. Doon sa amin sa bayan namin, hindi uso pa yung mic noon eh. Wala pa yung mga mic, wala pa yung mga tagasigaw, barrio crier ang tawag. Oh, bandite! May pulong! Pero ngayon, hindi ganun. Ayon sa Robert Rules, kailangan merong notice of meeting. So kung halimbawa, si Chairman Lim magpatawag ng meeting ng Kamanaba, magpapalabas sila ng notice. Sino ba ang gagawa nito? Si Chairman Lim at ang kanyang regional secretary mag-usap para i-prepare yung agenda. Ano yung pag-uusapan? Okay? Yung chairman at saka yung secretary mag-uusap para sa agenda ng pag-uusapan ng meeting na yan. Ano ba yung mga agenda na yan? Tapos, yung sa agenda ngayon, pag napag-usapan na ganyan, magpapalabas tayo ngayon ng official notice of meeting. Na ang nakalagay doon ay ang agenda. Okay? Naintindihan ba natin yun? Nakalagay pa ninyo kung anong oras mag-uumpisa ang meeting at kung anong oras matatapos. No? Okay? Dito, i-maintain natin ang order. Kaya ang sabi ni Mr. Robert, natapos ng tatang meeting, sa sobrang ingay, lahat gusto magsalita sang sabay-sabay. Di ba lahat sabay-sabay gusto magsalita eh? Lalo nung pagka makababaihan ang kasama mo, hindi ka na makapagsasalita. Lahat na yung nagsalita. So, ibig natin sabihin, dapat may order. Diba? So, paano ba ginagawa? Lahat ng mga gusto magsalita, dapat tumataas yung kamay mo. Hanggat hindi ka nire-recognize ng chair, di ba mga kapitan, ano naman yan, di ba? Bago ka magsalita at ibuka yung bunganga mo, kahit na napakaganda ng sasabihin mo, maghintay ka na i-recognize ka. Si Eric, alam mo, minitin niya yung mga taga-Batangas, sasabihin na, okay, meron bang katanungan? O meron bang gusto magsalita? Sabihin niya ngayon dyan, magtataas ng kamay yung... Kasi kadalasan yung ginagawa natin, daldal ka na kaagad, yung daldal, nakaupo ka na nga eh, daldal ka kaagad, di ba? Yung katabi mo, daldal din ng daldal, anong mangyari? Wala matatapos. So you have to raise your hand and wait until you are recognized sa kakapalang magsalita. So the chair must do it. Alam din na dapat ng chairman yan. No? Taas mamaya, taas ng ano siya, no? Hindi mo pinapansin, di ba? Magagalit siya. So, bigyan mo rin siya ng pagkakataon niya. So, ano ba sasabihin ng Mr. Chairman? O ikaw naman ay magpo-propose ng motion. O, pag tinaas mo ang kamay mo, na-recognize ka, ano? Sasabihin mo, ba, Mr. Chairman, I proposing a motion or a resolution. Katapos mong basahin ang motion mo o kay resolution mo, ang sasabihin, Mr. Chairman, o kaya sasabihin mo ngayon doon, I move for the adoption of my motion or resolution. Sasabihin ng chairman, it was moved, it was moved, it was seconded, kasi kailan may magsisikonded naman na isa. Diba, ako nagsalita, nag-move ako, si Teddy naman ang magsisekond, gano'n. It was moved and seconded. Tatanungin ko ngayon kung merong objection o wala. Hindi yung pag sinabi niya ngayon, approve, approve! Approve na yan! Hindi ganun ang process. Sinabi niya, I move for the approval of the motion. I second the approval for the approval of the motion.
is there no objection? Pag sinabing no objection, then the motion is deemed adopted. Okay, so wala na yun. Ganun ang process natin sa pagpupulong para meron tayong proseso. Simpleng-simple lang yan. Alam ninyo yan, pero kailan i-review natin ang ating mga sarili. O bakit natin sinasabi sa inyo? Kasi you are leaders of your region. Mga leader kayo. Kung makikita nyo dun sa code of conduct natin, dictatorial tendencies is taboo. Ayaw natin ng dictation. We need cooperation, we need collective. Kaya nga, ang decision making ng UDDS, collective. Hindi individual decision, kung hindi collective palagi yan. So tatandaan ninyo kayo mga nasa region, mga provinces, collective ang decision. Hindi nyo dapat inidesisyonan lamang ng isang chairman o ng isang official doon, but it should be collective. Kasi sa national, gano'n yung ginagawa namin. Meeting kami doon every month para gawin yung mga decision collectively. Tatandaan ninyo yan, mga kasama. May tatanong ba siya, no? Eric? Kasi nagbabasa kasi ako dun sa chat group natin. Nakita ko, usually yung problema ay tungkol dun sa welfare fund. Then, what I did is, doon pa lang sa level ng barangay, nilagyan na namin ng committee. Nasasagot doon sa sino ba yung pwede tumanggap ng assistance. Sino ba yung pwede mag-screen? So yung committee nag-screen na compose of 3, 1 chairman and 2 members. Para doon pa lang sa barangay, nasa-settle na yung problema, hindi na makatilis national. Yun po yung bagay na in-implement namin ng Unte sa Batangas. Yun po yung nasabi ko din sa aming regional director. Kung ano yung pwede namin mayambag dun sa UDDS, we are trying to settle the problem within the barangay level. Thank you, sir. Yan, maganda yun, Eric. So yan na isa sa yung workshop kasi natin mamaya. So we are asking you to please contribute dun sa ano ba mga nagawa ninyo, dun na encounter ninyo mga problema, yung mga pangyayari nangyari sa inyong lugar, i-contribute ninyo dun sa one. Because you are going to be given a time to discuss it in front. No? So at least para ma-share ninyo ang inyong mga experience. So, ito sinasabi natin mga kasama, hindi lahat manggagaling sa national. Hindi lahat manggagaling sa national. Ayaw naman namin din lahat na magiging para kami mga diktador sa national na kayo'y taga-sunod-sunod lamang at kayo ay taga-implementor lamang. Matatalino at magagaling kayo. No? And we encourage yung sinasabi nga natin na active participation ng bawat isa. Hindi yung tayo yung taga-tanggap lamang at tayo yung taga-implement. Hindi. You create your own system doon sa inyong organization. Pero ingatan ninyo na huwag sasaliwa doon sa mga policies natin sa national para hindi tayo magwag. Baka mamaya pag napakalakas na ninyo, lalaki na ang sungay ninyo, wala na, kakalas na kayo sa organization. Kawawa naman yung nag-umpisa na iayos ang organization na. Mawawala tayo dun sa talagang direksyon at gusto natin maabot. Okay, mga kasama. Maraming salamat ulit sa inyong pagdinig at ito naman ang ating mga MC natin. Maraming pong salamat, Sec Gen. #10 million strong. Hashtag